Nalalapit na naman ang eleksyon, ang barangay eleksyon, at para karaniwan sa mga tumatakbong mga politiko, mataas man o mababa ang kanilang tinatakbuhan, ang tingin nila sa mga taong botante ay bawat isa ay ikapapanalo nila o ikatatalo. Kaya karaniwan yung mga vulnerable na mga sektor tulad ng mga maralita, mahihirap at nasa laylayan, karaniwan sila'y in a way na aalagaan din ng mga politiko dahil pagdating ng eleksyon, sila ay napapakinabangan sa maraming boto. Sila yung vulnerable sapagkat sila yung mga tumatanggap ng pera kapalit ng kanilang boto. Ibig sabihin, ang ulterior motive karaniwan ng politiko ay paano siya makakakuha ng maraming boto para siya ang manalo sa eleksyon. By hook or by crook, kuminsan nga kapag may mga ayuda, yung mga kabig lamang ng politiko ang halos gustong makinabang. Kahit may listahan na, pinipili pa rin yung inaakala nilang sa kanila. Kaya masyadong pansarili ang mga hangarin ng mga politiko. Parang tingin nila sa tao ay isang boto kalamang o 5,000 kalamang o 1,000 kalamang sa panahon ng eleksyon. Sa atin sa simbahan, hindi naman tayo nangangalap ng boto. Pero ang ginagawa nating mga ayuda at pagtulong sa mga maralita at sa mga nasalaylayan ay bunga ng ating misyon. Tulad ng ginagawa natin tuwing linggo, may nagpapakain, nagbubunot ng ngipin, may konsultasyon, at kung ano-ano pang pagkilos sa simbahan. Wala naman tayong inaasam sa kanila na kapalit, kundi nagbibigay ang simbahan, ang mga taong bumubuo nito, dahil ito yung mga taong nangangailangan at dapat tulungan. At tama ang sinasabi ni San Pablo sa unang pagbasa. Yung mga taong mulat sa pananampalataya ay siyang nagiging lakas at kumbagay kamanlalakbay upang sa kadiliman ng buhay ng mga vulnerable sector ay mayroong mga taong mag-aakay. Iyan ang sinasabi ni Pablo sa unang pagbasa natin na para bang tinasagot niya, bakit kailangan natin na tayo ay nasa komunidad? Yung iba kasi naniniwala na basta ako'y naniniwala kay Jesus, ako at si Jesus, kami lamang dalawa, okay na yun. Basta may pananampalataya ako sa Kanya. Hindi ganun mga kapatid, sapagkat tayo, lahat ay mayroong mga pangailangan, may kaya man o wala, lumarating sa punto ng ating buhay na kailangan natin ng karamay. At kung walang taong magbibigay ng lakas ng loob o paghuhugutan natin ng inspirasyon, liwanag, at tulong, paano naman tayo sa ating paglalakbay? Hindi pwedeng kayo lang ni Jesus na dalawa dahil kailangan din natin ang damay, kalinga, at malasakit ng iba. Yan ang kahalagahan kung bakit dapat mayroon tayong tinatawag na faith communities sa mga parokya, maging sa ating tahanan. Kung sa tahanan ay wala man lamang isang taong totoong mananampalataya, sinong pwedeng magmalasakit na totoo sa kanyang pamilya? Dahil yung kung sino yung mas may malalim na pananampalataya, karaniwan yun magsasakripisyo alang-alang sa pamilya o sa pamayanan. Dahil kung lahat ng hangarin ng tao ay puro makasarili, kung paano siya aangat at paano siyang makikilala at magkakaroon ng bentahe para kumpara sa iba, wala nang tatalikod sa sarili, puro pansarili nila mga atupagi ng mga tao. Kaya napakahalaga ng sinasabi dito sa Ebanghelyo
na yung mga alipin na pinagkatiwalaan ng Panginoon ay dapat mabuti. Kung bubugbugin lamang din niya at pagsasamantalahan niya yung mga kapwa alipin, tayo yun, mga alipin ng Panginoon, kung tayo mismo ay magbubugbugan, anong mapapala natin dito? Samantala, sinasabi ng Panginoon, kung meron tayong mabuting alipin, pagkakalooban pa siya ng pamamahala ng lahat ng ari-arian ng Panginoon. Ibig sabihin, kung meron kang pananampalataya, mas bibigyan ka ng Diyos na mas maraming responsibilidad dahil ikaw yung magdadala ng liwanag, ng lakas at pag-asa sa mga tao na karaniwan ay hindi nalililiman o nakasisilay sa liwanag ng Panginoon. At ito ang kahalagahan, mga kapatid, ng pananampalataya. Maging ang pang-araw-araw nating pagsisimba, baka akala nyo lang nagsisimba kayo para sa inyong sarili. Sa mga tao na nakakakita nito sa labas, ito'y nagre-remind sa kanila na may mga tao palang totoong mananampalataya dahil tingnan mo, araw-araw sila'y nagsisimba at meron silang ginagawang mabuti para sa kapwa. Kaya kahit kuminsan itong istruktura, kahit walang lamang tao, kapag may taong pagano o may taong dumaraan, nakakaalaala sila sa Diyos. At dahil dito, mahalaga na meron tayong mga tanda, mga tao, mga gusali, o anumang palatandaan na magpapaalaala sa atin na mayroong Diyos na tayong maaasahan. At kung ito'y bubuuin pa ng mga tao na totoo ang pananampalataya at namumuhay sa liwanag, mas magliliwanag ang ating mga sambayanan, ang ating mga pamilya, at lahat-lahat sa ating kapaligiran ay maiibsan ang mga paghihirap at pagdurusa, lalo ng mga taong nasa laylayan ng lipunan. At ito ang mga kapatid, ang panalangin natin sa umagang ito, naway tayo maging instrumento ng Panginoon sa ganitong uri ng paglakad at pakikilakbay sa ating kapwa-tao, na sa halip tayo maging daan ng dilim, maging daan tayo ng kanyang liwanag.